So simula tayo sa illustration. Kanina, nadaanan namin yung babaeng nagpalimos dito nung Sunday na namimilit. Dahil lumakpas kami ng aming biyahe ni Mama sa Area S, nakalimutan namin yung lumang simbahan. Kaya naglakad kami pabalik. Nakita namin yung babae na maganda naman yung bahay. Maraming anak, balisang-balisa siya, alalang-alala dahil nakita ko na ang dami niyang pananagutan mga anak na kulang sa pagkain. Well, ang pagkabalisa o pag-aalala, hindi talaga maiwasan niya ng bawat tao. Pero, ang kagandahan, maaari nating madaig anumang pag-aalala sa buhay. Ang pagkabalisa, maaring ito'y nagsisimula sa iba't ibang mga problema sa buhay. So sa paligsahan, anumang paligsahan, gusto nating magwagi, gusto nating gawin ang lahat ng ating pagsisikap, ng ating lakas upang magwagi tayo sa anong larangan ng anumang paligsahan. Tulad ng halimbawa ng basketball, kailangan talagang gawin mo lahat, magsikap ka. Sa boxing, kailangan talagang andyan ang pagsisikap na magwagi ka sa iyong kalaban, wrestling, at iba pa. Maaring sa panliligaw, kung mayroon kang karibal, gagawin mo talaga lahat ng iyong gagawin para ikaw ay manalo sapagkat ito isang uri ng pakikipagdigma sa buhay. Pero ang problema sa buhay Kristiyano, incompletion. Ito ang paraan o ginagawa pagdating sa pagharap sa problema at pag-aalala. Pagdating sa mga problema, mga alalahanin, nakikipagdigma tayo. Napilit nating magwagi sa lahat ng alalahanin na para ba sa ating lakas, sa ating paraan, tayo magtatagumpay. Pero alam natin na bandang huli niyan, tayo mapupunta lamang sa kabiguan. Impression, gayunpaman, ang paraan ng Diyos kaiba kaysa ating paraan. Nais ng Panginoon, pagdating natin sa mga alalahanin o pag-aalala, ito'y ating ipagkatiwala sa Kanya. Paano? Buksan natin ang ating mga Biblia sa 1 Peter chapter 5, verse 7. Ang sabi sa 1 Peter chapter 5, verse 7, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito na muli kaming tutunghay sa inyong salita. Nawa tunghayan din po ninyo ang aming pong mga buhay, lalo na sa aming pong mga alalahanin. Nawa hindi namin ito harapin na pakikipagdigba sa aming sariling lakas at paraan, kundi sang-ayon po sa iyo pong kalooban, dapat namin itong harapin. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Interpretation. Ang kalagayan ng mga Kristiyano dito sa aklat ng 1 Peter, sila'y humaharap at puno sila ng mga kahirapan, problema, trials, mga pagsubok sa buhay, punong-puno sila ng pag-aalala. Kaya naman, itong si Pedro, talagang sumulat siya upang tugunan ang kanilang pangailangan na ang pagharap sa mga pag-aalala ay hindi sa pamagitan ng sariling lakas, sariling paraan, kundi ayon sa paraan ng Diyos. So malinaw sa ating teksto, implication, na ang Diyos ay nagturo kung paano daigin ang pag-aalala. Transition. Madadaig natin ang ating pag-aalala sa tatlong hakbang. Imbes sa lakas natin tayo makipagbuno, unang hakbang, ilagak natin ito sa Panginoon. Ilagak natin ito sa Panginoon. Yan ang sabi sa ating teksto, ang sabi, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan. Now, ano sa tingin ninyo, anong pagkaunawa nyo pag sinabing ilagak? Ilagak sa atin, simple lang, para tayong mayroong balde na tayo ay mag-igib ng tubig sa balon, ilalagak natin ang ating balde upang makakuha ng tubig. Pero sa Grego, ang ibig sabihin ng ilagak ay itapon, ihagis. Yun ang ibig sabihin. Tulad ng isang maruming bagay, kailangan mo itong itapon. Ang pag-aalala, ito'y walang kabuluhan.
Hindi ito makatutulong sa atin. Kailangan natin itong itapon, ilagak natin ito saan? Sa Panginoon. Ibalibag, kumbaga, sa salitang kolokyal. Ikalawang kahulugan na ang ilagak, isuko. Isuko ang isang bagay. Bakit? Kasi wala ka naman talagang kakayanan na daigin ang pag-aalala. Mahina tayo. At ang sabi ng Panginoon, ito'y makasasama pa sa atin sapagkat ayon sa kanyang sulat sa Matthew 6:27, ganito ang sabi ng Panginoon sa context ng pag-aalala, sino sa inyo na dahil sa pagkabalisa ay mapapahaba ang kanyang buhay? So wala itong kabuluhan yung pag-aalalang ito. Sa sobrang pagkabalisa o pag-aalala, maaari pa tayong mamatay nito. Ikamamatay natin ang sobrang pag-aalala sapagkat hindi na tayo kakain, hindi na tayo matutulog hanggang sa magkasakit tayo. Saan daw natin ilalagak ang ating alalahanin? Sa ating teksto, ilagak natin sa Kanya. Sinong Kanya? Sa verse 6, malinaw sa konteksto na ito ay sa Diyos. Kung ating basahin ang konteksto, simula sa 5, gayon din naman kayong mga kabataan, pasakop kayo sa matatanda, at kayong lahat ay magsuot ng kapakumbabaan sa inyong pakikitungo sa isa't isa, sapagkat ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kung ating ilapat ito sa alalahanin, yung pong tayo'y nag-aalala, ito po'y pagmamataas natin sa Diyos. Wala tayong tiwala sa Kanya. Kaya nga dapat lamang tayo magpakababa pag tayo mayroong alalahanin. Verse 6, kaya't kayo'y magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y Kanyang itaas sa takdang panahon. Kaya ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan. So, yung kung tayo ang magbigay ng solusyon sa ating kabalisahan, ay pagmamataas natin to sa Diyos. Kaya nga, ang una pong hakbang na sinasabi rito ay ilagak natin ang ating alalahanin sa Panginoon. Sa Panginoon lamang sapagkat siya lamang ang makasasagot o makatutugon sa ating pangangailangan. Gaya na sinabi sa Psalms 55 verse 22. Iatang mo ang iyong pasan sa Panginoon at Kanyang aalalayan ka. Yun yung pangako ng Diyos. Kapag ating ilagak ang ating kabalisan sa Kanya, aalalayan tayo at hindi niya pahintulutang makilos kailanman ang matuwid. So hindi ka talaga madadaig ng lahat ng ito. Ito'y pagsuko. Ibig sabihin ay isuko sa Kanya ang lahat ng ating kabalisahan. Ganyan ang Kanyang kalooban. Na kapag tayo'y mayroong alalahanin, daigin natin ito unang hakbang, ilagak sa Panginoon. Ikalawang hakbang, ilagak natin ito lahat sa Panginoon. Pag sinabing lahat, ano bang ibig sabihin ng lahat sa Tagalog? Lahat talaga, di ba? Pero sa Griego, mayroon pang ibang kahulugan yan. So basahin natin ang ating teksto. Ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan. Ano ibig sabihin ng lahat? Sa Griego is pas. Simple lang, pas. Ang ibig sabihin, bawat isa. Bawat isa o isa-isahin mo at buuhin mo lahat ng iyong kabalisahan. Huwag kang mag-iwan ng paboritong kabalisahan. Meron bang paboritong kabalisahan tayo, mga kapatid? Meron eh. Maraming mga Kristiyano na hindi niya mabiti-bitiwan yung kanyang alalahanin, kaya nagiging paborito niya. Pero ang sabi, dito sa ating teksto, ilagak lahat, pas, bawat isa, isa-isa, at buuin mo lahat ng klase ng alalahanin, buuin mo na ito'y ilagak sa Panginoon. Maraming problema pagdating sa pag-ibig, di ba? Nag-aalala tungkol sa pag-ibig, tungkol sa pera, tungkol sa trabaho, tungkol sa trials, tungkol sa karamdaman, lahat yan pinagmumulan ng pag-aalala. Now, bakit kailangang ilagak natin lahat? Bakit? Basahin natin muli ang ating teksto.
Ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat, andun yung sagot sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Kaya dapat lang lahat ating ilagak sapagkat ang Diyos lang ang makatutugon. Siya lang makakayakap ng lahat ng ating mga kabalisahan. Tanging Diyos lamang ang maaring yumapos ng lahat ng ating kabalisahan tulad ng pagyakap niya sa kasalanan ng kanyang mga tao. Lahat ng ating kasalanan, yinakap ni Kristo yan. Walang natira. Walang natira. Kaya ang lahat ng Kristiyanong sumampalataya sa Kanya, hindi mapupunta sa impyerno sapagkat wala nang anumang pinanghawakan ng impyerno para dalhin tayo sa Kanya. Inangkin ni Kristo, siya lang ang tanging pag-asa. Gaya ng sinasabi 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa Kanya tayo'y maging katwiran ng Diyos. Kung mayroong iniwan ang Panginoon na kasalanan sa atin, mayroong siyang iniwan na hindi niya tinubos, hindi natin maangkin ang Kanyang katwiran. 1 Peter chapter 2 verse 24, siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa Kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katwiran. Dahil sa Kanyang mga sugat, gumaling tayo. Hindi tayo makakapamuhay ng katwiran kung hindi niya tinubos ang lahat ng ating kasalanan. Pero hindi ibig sabihin, hindi na tayo magkakasala ngayon. Nagkakasala tayo kung tawagin yan, actual sins. Pero yung ating old sins, yung original sin, ginapos ni Kristo lahat yun. Tinubos niya tayo at ginawa tayong katwiran. Yung lamang, mayroon tayong remaining sin. Kung tawagin yan, actual sin. Pero, ang isang maganda dyan, sa tuwing tayo mag-confess, tayo patatawarin. Dahil wala na pong ugat pinangawakan yung ating kaaway para tayo idikdik sa ating kasalanan, kailangan lang natin i-confess at tayo'y Kanyang patatawarin. Ang Diyos lamang ang makapagbibigay ng kaligtasan sa atin sa ating kasalanan, lalo na sa ating mga alalahanin. Kaya dapat lamang lahat ibigay natin sa Panginoon. Huwag tayo mag-iwan ng isa na paborito. Ikatlo, upang madaig natin ang alalahanin, ikatlong hakbang, ilagak natin ito na nagtitiwala sa Panginoon. Tingnan niyo yung pangatlo. Ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Doon natin ibinabata yung ating pagtitiwala. Sapagkat ang Diyos ang siyang nagmamalasakit sa atin. So ano ang nilalaman ng tiwala natin sa Panginoon? Pag sinabing tayo po'y nagtitiwala sa Panginoon, ibig sabihin mayroon tayong kapanatagan ng ating loob para sa Kanya. Yun yung pagtitiwala. Kaya dapat kang maging panatag. Ibinigay mo na sa Panginoon, so magtiwala ka sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang gawa sa atin. Panginoon lang ang makakasagot sa lahat-lahat ng ating mga alalahanin. Panginoon lang ang may pangako. Gaya ng sinabi niya sa Mateo 11:28-30. Ganitong pangako ng Panginoon sa lahat ng mga nagugulumihanan, nabibigatan ng kanilang pasan, mga punong-puno ng alalahanin. Ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanglulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. So dapat ang ating tiwala tayo. Sa ating loob, payapa tayo. Sapagkat kung hindi natin ipagtiwala ang ating sarili, aangkinin pa rin natin ang alalahanin, wala tayong kapayapaan. Hindi tayo bibigyan ng Diyos. 29, pasanin ninyo ang aking pamatok. Alam natin, sinabi ritong pamatok ay yung salita ng Panginoon. Dapat tayong saturated sa salita ng Panginoon. Nagbabasa tayo, nakikinig tayo. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat madaling dalhin ng aking pamatok at magaan ang aking pasan. Kaya dapat lang
Sa ating paglagak ng ating alalahanin, ilagak natin ito na nagtitiwala sa Panginoon. Yun yung katlo. Yung primero, ilagak natin sa Panginoon. Ikalawa, ilagak natin lahat sa Panginoon. At ngayon, pangatlo, ilagak nating nagtitiwala sa Panginoon. Now, ang tanong, bakit nating ay pagkatiwala sa Diyos? Bakit pagtitiwala ang kailangan dito? Alam naman natin, pag wala tayong tiwala, hindi na tutuwa ang Panginoon, di ba? Hebrews chapter 11 verse 6. Ang sabi sa Hebrews 11:6, at kung walang pananampalataya o pagtitiwala ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumasampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Ayon sa context ng ating text, yung pong mapagmataas ay yung mga taong hindi nagtitiwala sa Panginoon. Sila mismo ang nagsaayos, nakikipagbuno sila sa kanilang alalahanin, gayo ang kalooban ng Panginoon, ilagak ninyo sa Panginoon, magtiwala sa Kanya. So, marami ang lumalapit sa Panginoon at naglalagak ng kanilang problema. Lord, itong bigat ng problema ko. Pero, hanggang salita lang. Bakit? Sapagkat makikita mo sa bahay, nagmumukmok, kung saan nagpupunta, binibigyan ng kapayapaan ng puso, dahil dala-dala pa rin niya yung kanyang alalahanin. Nagmumukmok siya, nakikipagbuno pa rin siya sa kanyang sarili, sa inakala niyang siya makakapagbigay ng solusyon sa kanyang alalahanin. Ang sabi ng Panginoon, ilagak niyo sa Panginoon. Ilagak lahat sa Panginoon. Ilagak na nagtitiwala sa Panginoon. Nalulungkot marami. Tanda natin, kalungkutan hindi ang solusyon ng ating alalahanin. Dapat magtiwala sa pamamahala ng kanyang karian sapagkat nasa karian niya tayo at ng kanyang katwiran. So, Matthew 6:33, lumapit tayo sa Diyos. Magtiwala tayo sa kanyang paghahari sa atin at mamuhay tayo sa katwiran. Minsan may isang babae lumapit sa isang pastor at siya alalang-alala sapagkat nais niyang sumunod sa Diyos, ngunit nag-aalala naman siya paano ng kanyang pamilya. Dahil ang kanyang trabaho ay maganda ang kanyang kita sa opisina. Ngayon, ang sabi kasi narinig niya sa pangangaral na dapat ang babae, ang wife, nasa bahay. Siya ay nagtuturo, nag-aaruga sa mga anak, nagpapalaki ayon sa salita ng Panginoon at hayaan ang lalaki, kanyang husband, ang siyang magtrabaho. Kaso lang, kanyang husband ay karpentero lamang ang kanyang trabaho. Kaya tumagal yung kanyang pakikipagbuno, yung alalahanin niya. Hindi niya mabitiw-bitiwan yung trabaho dahil nakikita niya na kapos lagi sila. Kung siya nga may trabaho na, halos dalawa na sila, ikapos pa. Paano kaya kung ang mister na lamang? Pero one time, talagang kinausap siya ng Panginoon at isuko niya ang kanyang alalahanin, binitiwan niya ang kanyang trabaho at pinabayaan ng kanyang mister na karpentero. Ngayon, lahat ng anak professional at lahat ng anak miyembro ng iglesia dahil nadaig niya ang alalahanin. Nawa, madaig din natin ang ating mga alalahanin upang matanggap natin ang pangako ng Panginoon na kapayapaan sa buhay. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito sapagkat salita ninyo, Panginoon, ang siya nagbigay sa amin ng liwanag at pag-asa na mayroon pong solusyon sa aming pong mga lalahanin. Kung ito'y aming ilalagat sa inyo, wala kaming iiwan na paboritong alalahanin, kundi magtiwala sa inyo sapagkat kayo ang tanging nagmamalasakit sa amin. Salamat po, Ama. Nawa, makita namin, makita ang aming pagsuko at mahayag ang iyo pong biyaya. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.